Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang paglilihi kay Juan Bautista ay isang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil ang ating kaligtasan ay nalalapit na. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Ating sindihan ng ikatlong kandila ng Adbyento. Ang tunay na kagalakan ay kapayapaan ng puso, na bunsod ng katiyakan, nananatili ang Panginoon sa ating piling, sa gitna ng mga suliranin at pagsubok. Ang kagalakan ay patuloy na mananatili sa ating mga puso kapag tayo ay nagiging instrumento ng katarungan ng Diyos para sa mga inaapi, nakakalimutan at binabaliwala ng lipunan. Ipinagkakaloob ng Panginoon ang liwanag ng kagalakan sa kanyang bayan. Isang liwanag na di kayang supili ng dilim, ng sakit at problema. Tumakat tayo sa liwanag ng kagalakan. Diyos na aming Ama, Ikaw ang nagsugo sa aming Panginoong Hesukristo upang maging Emmanuel, ang Diyos na sumasa amin. Hinihiling namin na patuloy kang manahan sa puso ng bawat pamilyang nasa iyong harapan. Lubusan mong ipadama sa kanila ang iyong paggabay at pagmamahal upang sila ay mabuhay ng may pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamahalan. Hinihiling namin ito sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal. Maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak nga ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa kulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Aleluya, aleluya. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon, mabibingik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa pangilan na po? 4 na araw po ng ating pagsisimbang gabi at patuloy po nating pinagninilayan ang salitang frontline. Nung unang araw po pinag-usapan natin ang faith. Nung isang araw ay reconciliation. Kahapon pinag-usapan po natin ang offering, pag-aalay. At ngayon naman po, letter N. Ang atin pong pagninilayan ay ang salitang new beginning, pagsisimula uli. Mga kapatid, all of us experience frustrations. All of us experience disappointments. Aral ka ng aral para sa exam, bagsak ka pa rin. Nakakailang take ka na ng board, hindi ka pa rin
mapasa. Pinilit mo namang maging mabuting magulang. Napariwara pa rin yung mga anak mo. Halos naubos na ang pera mo sa liniligawan mo. Sa huli, ang maririnig mo, pwede bang magkaibigan na lang tayo? Halos lahat ibinigay mo na para sa taong mahal mo. Pero sa huli, napinipig ka. Alam niyo po yung pinipig? Pinaasa, pinakilig, pero hindi inibig. Pinipig. All of us experience frustrations. All of us experience disappointments. Hindi po yan kaiba sa karanasan ng mga characters sa atin pong gospel ngayong gabing ito. Kay Zachariah at kay Elizabeth. Silang dalawa matutuwid na tao, mabubuting tao. Si Zacarias pa nga ay nag-alay ng buhay bilang saserdote na tagapag-alay sa templo ng Diyos. Pero anong problema? Matanda na sila, baog pa, wala silang anak. At nung panahon ng ating Panginoong Hesus, kapag ang isang mag-asawa ay walang anak, anong pananaw ng tao? Sila'y isinumpa ng Diyos. Hindi natutuwa sa kanila ang Diyos. Pero sa kabila nito, ang Diyos gumawa ng himala sa kanilang buhay. Sa kabila ng katandaan, sa kabila ng pagkabaog, binigyan sila ng anak. At yung anak na ito, hindi lamang basta-bastang tao, kundi maghahanda sa dadaanan ni Kristo, si Juan Bautista. Anong binigay sa kanila ni Lord? Chance for a new beginning. Pwede ulit silang magsimula. Mga kapatid, paano ba tayo makakapagsimula uli sa gitna ng frustration at sa gitna ng disappointments? Una mga kapatid, forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Dami ko na pong napakumpisal sa aking 2 taon ng pagkapare. At may mga tao na nauikumpisal nila yung kanilang kasalanan, pero sa kanilang pagbalik, yun ulit, kahit hindi na nila nagawa ulit. Bakit? Kasi hindi pa nila napapatawad yung kanilang sarili, kahit napatawad na sila ng Diyos. May mga nangungumpisal naman na wala naman silang kasalanan. Biktima sila ng sitwasyon, biktima sila ng karanasan, pero ang pananaw nila, sila ang may kasalanan, kaya nagkaganon ang buhay nila. Mga kapatid, yun yung pinaka-matinding tukso ng demonyo na pwede niyang ipasok sa utak ng tao. Yung sasabihin niya sa atin, nagawa mo na yan, wala ka ng pag-asa. Naging masama ka na, hindi ka na magiging mabuti. Yang mga karanasan mo, patotoo lamang na wala kang kwenta at mananatili kang walang kwenta. Mga kapatid, kapag pininiwala natin ang ating sarili na hindi tayo kapatapatawad, ano nangyayari sa atin? Nagagaya tayo kay Zacarias, nagiging pipe, nagiging bingi. Ano nangyari kay Zacarias? Ganito rin. Sinabi na sa kanya ng anghel, ganito yung mangyayari sa buhay ninyo, magkakaanak na kayo. Anong sabi niya? Bakit namang mangyayari yan? Matanda na kami, parang imposible. Hindi naniwala dahil mas pinaniwala ang sarili na wala na silang pag-asa. Anong sabi ng anghel? Mapipipi ka, mabibingi ka. Ang isang taong hindi nagpapatawad sa sarili, bingi din sa pagpapatawad ng Diyos. Ang isang taong hindi nagpapatawad sa sarili, pipe sa pagpapalaganap ng pagmamahal. Pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo, oo, marahil bumagsak ka sa buhay, nakagawa ka ng mali, nagbigay ka ng pagmamahal sa maling tao, marami kang karanasan na sumubok sa iyo, pero palaging may pagkakataon para bumangon at magsimula uli. At paano mo magagawa yon? Patawarin mo na muna ang iyong sarili. Kung paano ka pinapatawad ng Diyos, patawarin mo rin ang iyong sarili. Ikalawa, mga kapatid, remember Zacarias. Hindi lang yung tao sa ating gospel ngayon, kundi yung mismong pangalan na Zacarias. Ito po'y galing sa 2 Hebrew na salita. Una po ay Zakar, nang ibig sabihin to remember, at yung Ya, nang ibig sabihin the one who is God. Zakaria. Anong ibig sabihin ng pangalang ito? God remembers. Hindi nakakalimot ang Diyos.
Hindi ka tinatalikuran ng Diyos. Palagi kang nasa isip ng Diyos. At ito mga kapatid yung ating tandaan at ito yung ating panghawakan. Kung hindi ka kinakalimutan ng Diyos, huwag mo din siyang kalilimutan. Oo, makakaranas pa rin tayo ng frustrations. Oo, makakaranas pa rin tayo ng disappointments. Pero anong mahalaga? Alam natin sa ating sarili, hindi tayo iniiwanan ng Diyos dahil palagi tayong nasa Kanyang isipan. At paano pinapadama ng Diyos yung pagpapaalala niya sa atin na hindi niya tayo pababayaan sa pamamagitan ng mga tao na kahit nagkamali ka, kahit minsan hindi ka nakamahal-mahal, kahit nakakabwisit ka na, hindi ka pa rin iniiwanan at lagi pa rin nandyan sa iyong tabihan. Sila yung mga tao na pinadala ng Diyos para sabihin sa iyo, hindi ka niya tatalikuran. Always remember, Zacarias, God remembers, hindi ka kalilimutan ng Diyos. May nakilala po akong isang nanay na mayroon siyang 3 anak, pero mayroon siyang paborito, yung kanyang bunso, dahil ito yung nag-iisang lalaki. Siya tuwang-tuwa. Bilang isang pamilya, sila ay masaya, linggo-linggong nagsisimba. Pero isang araw, habang siya ay nasa bahay, yung kanyang anak na lalaki na bunso na 6 na taong gulang, hindi niya napansin, nakalabas ng bahay, napapunta sa may kalsada, nabangga at namatay. Mula nung araw na yon, parang gumuho na ang mundo ng nanay na ito. Nawala ang saya sa pamilya at ramdam na ramdam ito nung 2 magkapatid na natira. Lumipas ang graduation, parang wala lang sa nanay nila. Dumating ang mga birthdays, parang wala lang sa nanay nila. Nagkaroon sila ng lakas na loob na harapin at kausapin yung nanay. At anong sabi? Ma, pwede bang mag-move on ka na? Anong sabi ng nanay? Move on? Hindi nyo alam ang pakiramdam ng magulang na namatayan ng anak. Anong sabi nung magkapatid? Namatayan din po kami ng kapatid. At ano po yung mas masakit? Kasabay nung pagkamatay ng aming kapatid, parang namatayan na rin kami ng nanay dahil hindi ka na namin maramdaman. Parang nabuhusan ng malamig na tubig itong nanay na ito. Masyado niyang sinisisi yung sarili niya sa nangyari. Marahil oo, may kasalanan siya. Pero nakaraan na yon at nakalipas na. Naging bulag siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, kung saan pwede pa rin pala siyang maging mabuti at banal na ina. Nang marinig niya ito, pinilit niyang makabangon, pinilit niyang magsimula ulit, bumalik ang saya sa kanilang pamilya, pinatawad niya na ang sarili niya. Ang paanyaya ng Ebanghelyo, give yourself a chance for a new beginning. Forgive yourself and always remember, God remembers, He never forgets. Amen. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon
ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa papurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin. Ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabing at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Taglayin sa inyong puso at ipalaganap ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.